Paumanhin po, ngunit wala pong kakayahan ang mga babae ng Sky Island na makipaglaban sa mga kalaban. Ang tanging ginagawa lang po namin ay manalangin para sa kaligtasan ng mga lalaking magdirigma. Malungkot na wika ng babae. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako sa mga babaeng nandito. At nakikita ko ang takot sa mga mukha nila. Ibubuka ko sana ang aking bibig nang maunahan ako ng matanda. Sana ay maging maayos ang lahat ng pumunta sa laban. Ngunit kung nandyan na ang mga kalaban ay wala na tayong magagawa kung oras na natin, wika ng babae. Magkakasunod akong napailing ng aking ulo. Hindi ko lubos akalain na ganoon ang mga pananaw nila at hahayaan na lamang nila mamatay sila nang walang kalaban-laban. Ngunit para sa akin ay hindi pwede yon. Lalaban ako hanggang sa may hininga pa akong natitira. Sabay-sabay kaming napatingin sa pinto ng palasyo nang biglang bumukas yon. At pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan at nakangisi pa ito at para bang sinasabi nito na panalo na sila. Ano kayang gagawin ni Haring Nicholas oras na patayin ko ang mga babae rito? Wala siyang kaalam-alam na may ibang lumihis ng daan para lang makapasok sa palasyo niya. Mukhang tuluyan na naming makukuha at masasakop namin ang lahi ng mga puting vampira, bulalas ng lalaki. Kumunat ang akong noo sa sinabi nitong puting vampira. Medyo naguguluhan ako, ngunit mamaya ko na yon iisipin. Kailangan ko muna silang harapin. Hindi ko hahayaan na may mamatay sa aking harapan. Maya-maya pa ay nakita kong naglabas ng mahabang sandata ang lalaki. Mabilis naman akong lumingon sa mga babaeng nandito. Puro nakapikit ang mga mata nila at kung titingnan ay tanggap na nila ang kamatayan nila. Grabe sila, sabay ilang ng aking ulo. Hanggang sa makita kong mabilis na sumugod ang lalaki habang winawasiwas ang hawak na sandata, mabilis kong kinuha ang aking kutsilyo na punong-puno ng lason at basta ko na lang tinarget sa lalaki. Kitang-kita kong sapol na sapol ito sa tagiliran nito. Dahan-dahan naman itong tumingin sa akin. Sino ka? Hanggang sa tuloy-tuloy na itong bumagsak habang umuusok ang katawan. Maliksi naman akong tumalon at agad na lumapit sa lalaking umusok ang katawan. Sabay kuha ko ng kutsilyo at mabilis na tinarget ang isa pang kalaban na papasok dito sa loob ng palasyo. Nagmamadali akong lumabas ng palasyo. Ngunit lumingon ako sa mga babae at sinabi kong isara ang pinto. Kitang-kita ko naman ang pagkamangha nila habang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa mga kawal ni Nicholas at nakita kong sugatan na sila. Hanggang sa mabilis kong kinuha ang kutsilyong nakatarak sa katawan ng isang lalaking tinarget ko. Pagkatapos ay mabilis kong tinarget ang isang lalaking nakasuot na itim dahil sekal-sekal nito ang kawawang kawal ni Nicholas. Mabilis akong tumalon papunta sa lalaking tinarget ko sabay hugot ng kutsilyo sa katawan nito. Galit na galit naman sa akin ang mga kasamahan ng mga pinatay kong mga lalaking nakaitim. Hanggang sabay-sabay silang lumapit sa akin. Ngunit maliksing umangat ang aking katawan sa ere, sabay kuha ko ng karayom at basta ko lang silang pinitik. Isa-isa naman silang bumagsak sa lupa. Hindi man lang ako pinagpawisan. Habang panay ang iling ng aking ulo. Mabilis naman akong lumapit sa isang kawal ni Nicholas na sugatan. Agad kong tiningnan ang sugat nito at nakita kong malaki ang sugat. Kailangan kong tahiin. Bago ko simulan ang pagtahi sa sugat ng lalaki ay pinainom ko muna ito ng gamot. Tiisin mo lang dahil wala akong dalang anesthesia. Marahan naman itong tumango sa akin. Hanggang sa simulan ko nang linisan ang sugat nito at pagkatapos ay agad kong tinahi. Tagaktak ang aking pawis nang matapos kong gamutin ang mga sugat nila. Inutos ko rin na dalhin sa mga silid nila ang mga kasama nila para makapagpahinga sila. Ayaw pa nga ng iba dahil nag-aalala sila na baka may mga dumating na kalaban. Ngunit hindi na talaga kaya ng katawan nila. 5 kawal na lang ang naiwan dito sa labas. Ngunit nakikita ko sa mga mukha nila ang pag-aalala dahil wala pa sina Nicholas. Lalabas ako ng gate. Aalamin ko kung may mga paparating pa. Hindi na ako nakapagsalita dahil nakita kong tuloy-tuloy nang umalis sa aming harapan ang kawal ni Nicholas.
Maya-maya lang ay biglang dumating ang kawal ni Nicholas at nasa mukha nito ang pag-aalala. May mga kalaban at mas marami sila ngayon. Kabadong wika ng lalaki. Mabilis akong umalis sa aking kinauupuan. Dito lang kayo, tiyakin ninyong walang makakapasok na kalaban sa loob ng palasyo. Kung pwede ay i-lock ninyo ng husto ang pinto dahil kailangan ninyong pangalagaan ang trono ng hari ninyo. Mariing sabi ko. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na akong umalis sa harap nila. Ngunit inutos kong i-lock ang gate. Nakikita ko sa mukha nila ang pag-aalala. Ngunit nagsenyas ako na ayos lamang ako at babalik na buhay pa. Nang tuluyan akong makalabas ng gate ay mariin kong ipinikit ang aking mga mata upang alamin kung nasaan ang mga kalaban na papalapit. Dinig na dinig ko ang mga yabag ng kabayo at ito ay nasa kanang daan. Kaya naman walang takot sa aking dibdib na humakbang ako para salubungin sila. Habang naglalakad ay kinuha ko ang maliit na bagay na daladala ko. Maya-maya pa ay nasalubong ko na ang mga lalaking nakasuot ng kulay itim na kasawotan. Kahit saan ay naghahasik sila ng lagim. Pati ang Isla Mariposa ay dinamay nila. Mga hayop sila. Nang makita nila akong nakaharang sa daraanan nila ay bigla silang huminto. Naglabas din sila ng mga sandata nila. Gusto mo bang mamatay ng maaga, babae? Tanong ng isang lalaki sa akin. Ang lakas ng loob niyang harangan tayo. Akala ko ba ay hindi nakikipaglaban sa digmaan ang mga babae ng palasyong Sky Island? Bakit may isang nang-ahas na salubungin tayo? Siganda ng isang lalaki. At malakas ulit silang nagtawanan. Ngunit agad ko lamang ikaniling ang aking ulo. Pagkatapos ay inilabas ko ang isang granada ko. Hindi ito basta lang granada. Dahil kapag sumabog ito ay nakakalason ang amoy nito. Maya-maya pa ay inalis ko ang pin ng granada. At walang babala na hinagis ko sa kanila. Nagmamadali naman akong umalis sa aking pwesto upang hindi ko maamoy ang baho ng granada. Ngunit habang tumatakbo ako ay ramdam kong may nakasunod sa akin. Kumunat tuloy ang aking noo. Ramdam ko ring mabilis ang galaw nito. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang may sumipa sa aking likuran kaya agad akong tumalsik. Ngunit mabilis kong inangat ang aking kamay upang humawak sa isang malaking sanga ng puno. Dahil kung hindi ako hahawak doon ay tiyak na babangga ang katawan ko sa malaking puno. Ngunit nanlalaki ang aking mga mata nang may biglang sumapak sa aking mukha habang nakalambitin pa ako sa puno. Dahil sa ginawa nito nakabitaw ako sa pagkakahawak ko sa puno at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Halos magmura ako nang masaktan ang aking katawan. Ngunit mabilis namang nakalapit ang hayop kong kalaban. Kaya agad akong nahawakan sa aking braso at parang bola akong binalibag nito. Kitang-kita ko pa nga ang pagngisi nito. Napatingin naman ako sa likuran ko upang alamin kung saan ako tatama at nakita kong sa isang malaking bato. Gigil na gigil tuloy ako sa kalaban ko. Hanggang sa mabilis kong iginalaw ang aking katawan upang iwasan ang bato. Pinilit kong humarap sa bato. Mabuti naman at mabilis ko lang nagawa. Agad kong inunat ang isang paa ko para itukod sa bato. At nang lumapat sa bato ang paa ko ay mabilis akong nagtumbling ng ilang beses. At tuloy-tuloy na akong bumulusok sa paibaba sa lupa. Mahusay. At mabilis itong sumugod papalapit sa akin. Ngayon ay nakikita ko na ang bawat galaw nito. Hanggang sa agad itong nakalapit sa akin. Nakita kong balak akong suntukin. Ngunit wala itong alam na makikipagsabayan ako sa kanya. Saktong lapat ng kamao niya sa aking sikmura ay mabilis ko namang ibinaon sa tagiliran nito ang kutsilyo ko na punong-puno ng lasong nakakamatay. 2 saksak ang pinagkaloob ko sa hayop kong kalaban. Ano masakit ba? Tanong ko pa rito habang papalayo ako sa aking kalaban. Kitang-kita ko naman na unti-unti nang umuusok ang katawan nito. Hanggang sa tuluyan itong nawalan ng buhay. Mabilis akong tumingin sa kaliwa ko dahil naramdaman kong may tatama sa aking mukha. Maliksi akong umikot ng 2 beses upang hindi matamaan. Kitang-kita ko naman ang mga palaso na tumama sa isang puno ng kahoy. Ngunit muli na naman akong nagtumbling ng ilang beses dahil nandyan na naman ang palasong lumilipad at pilit akong pinatatamaan.
Nakita kong tumama sa lupa ang palaso. Mariin ko tuloy ikinuyom ang aking mga kamao. Palaso lang ang lumilipad at gusto akong patayin. Ngunit alam ko kung nasaan ito naroon. Nasa isang puno at doon nakapatong, iiling-iling tuloy ako. Pagkatapos ay mabilis na gumalaw ang aking katawan sa ere at ilang beses akong nagtambling at nagpaikot-ikot sa ere. Hanggang sa maliksi kong kinuha ang aking kutsilyo at buong lakas kong ibinato sa aking kalaban na nagtatago sa akin. Saktong lapat ng aking paa sa lupa ay kitang-kita ko namang bumagsak ang aking kalaban. Sa noo ko pala ito tinamaan. Umuusok ang katawan nito dahil sa lason na nasa kutsilyo ko. Iling-iling na kinuha ko ang aking kutsilyo sa noo nito. Ngunit naramdaman kong may 2 tao na naman ang dumating. Dahan-dahan akong humarap sa kanila. Kalaban pa rin sila base sa mga suot nito. Agad kong ikan-iling ang aking noo. Habang nakatingin sa mga kalaban ko. May kailangan kayo? Tanong ko sa kanila. Napansin kong hindi sila sumusugod papalapit sa akin. Nakatingin lamang sila sa akin. Alam namin na isa kang normal na tao. Ngunit sa kilos at mga kagamitin mong kakaiba ay alam din naming malaking grupo ng isang organisasyon ang kinabibilangan mo. Sino ka? Anong pakay mo sa lugar na ito? Organisasyon? Ano yon? Paumanhin ngunit hindi ko alam kung anong mga pinagsasabi mo. Nandito ako dahil naligaw lang ako sa Sky Island. Aba, malay ko bang may mga nangyayaring gulo rito. Siyempre mabait akong tao kaya tumulong ako. Sabay pitik ng 2 karayom ko papunta sa 2 tao. Gulat na gulat sila, ngunit masyado nang huli ang lahat. Hanggang sa tuloy-tuloy na silang bumagsak sa lupa. Crystal, mabilis akong lumingon sa tumawag sa akin. Nakita ko agad ang mukha ni Nicholas. Salubong na salubong ang kilay nito habang papalapit sa akin. Ilang beses na kitang sinabihan na bawal kang lumabas. Alam mo bang sa ginawa mong iyan ay pwede kang mapahamak? Oo, marunong kang makipaglaban. Ngunit mas malakas sila kaysa sayo. Mariing sabi ni Nicholas sa akin. At halos lumabas ang litid nito dahil sa malakas na sigaw nito. Ako naman ay napakunot ang noo ko habang nakatingin sa lalaking wala yatang puso. Magkakasunod din akong umiling ng aking ulo. Medyo nainas ako sa inasta nito. Wala itong awa sa mga nasasakupan nitong tao. Anong gusto mong gawin ko? Ang panooring mamatay ang mga kawal mo, ha? Iyon ba ang gusto mo? Ngunit hindi ako ganoon, Nicholas. May puso sa ako sa mga tao at marunong akong maawa. Sabay talikod ko sa lalaki. Bigla akong nainas dito dahil parang ayos lang dito ang patayin ang mga taong yon. Tapos ang mga babae ay hindi pa marunong lumaban at parang tanggap nila na mamamatay sila na hindi man lang lumalaban. Iiling-iling tuloy ako habang naglalakad. Naramdaman kong mabilis na lumapit sa akin ang lalaki. Ngunit mabilis akong umiwas dito. Kahit anong paglapit nito sa akin ay panay lang ang iwas ko. Hanggang sa makarating kami sa palasyo nito. Nakita ko ang maraming kawal ni Nicholas. Nagulat pa nga ako nang yumoko sila sa akin. Ngunit hindi ko sila pinansin at tuloy-tuloy na akong pumanhik sa hagdan. Pagpasok sa kwarto ng lalaki ay pabagsak ako na upo. Ngunit nagpadala ako ng mensahe kay Boss Grayson. Itatanong ko rito ang lugar ng Sky Island. Ilang minuto lang ay nag-reply na ito sa akin. Mabuti na lang at may signal dito. Kaya hindi ako hirap. Nagulat ako nang sabihin nitong alam daw nito ang lugar ng Sky Island. Ngunit ibang mga nilalang daw ang nakatira sa Sky Island. Ngunit sabi ni Boss ay baka wala na rin daw ang Sky Island. Matagal na panahon na daw nang huling pinakita sa TV ang lugar ng Sky Island. Kailangan kong makausap si Boss kapag nakaalis ako rito. Mas maganda kung sa personal ko masasabi ang mga dapat kong sabihin dito. Hanggang sa tumayo ako at agad na pumasok sa loob ng CR. Walang shower dito. Tanging tabo lang ang gamit nila. Isa-isa kong inalis ang aking suot na damit. Pagkatapos ay agad kong kinuha ang tabo at sunod-sunod akong nagbuhos. Nang matapos maligo ay agad kong binalot ng bathrobe ang aking katawan at lumabas ng CR. Naghanap ako ng masusuot ko.
May damit naman ako sa aking bag na daladala, ngunit ang sabi ni Nicholas ay tanging puting damit lang ang pwede kong suotin sa lugar na ito. Pagkatapos kong maglagay ng damit sa katawan ay nagdesisyon na akong lumabas ng kwarto ni Nicholas. Nasalubong ko ang mga babae at napansin kong nagbibigay galang sila sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako. Natanong ko si Nicholas. At nang alam kong lalapit sa akin ang ito ay mabilis akong umiwas dito dahil nagtatampo pa rin ako rito. May nakita akong isang lalaking kawal. Gwapo ito. At nang tumingin ako rito ay binigyan ko ito ng magandang ngiti sa aking lips. Kitang-kita ko naman na parang nagulat ito sa aking ginawa. Hindi na ako nagdalawang isip at lumapit ako sa lalaki. May balak kasi akong itanong dito tungkol sa lugar na ito. Hi, ako nga pala si Kepias. Sabay lahad ng aking kamay. Ngunit napansin kong nakatingin lamang siya sa kamay ko at mukhang walang balak na makipagkamay sa akin. Napansin ko rin na medyo lumayo ito sa akin at parang nandidiri yata. Anong problema niya? Bakla ba siya? Naningkit tuloy ang aking mga mata nang tumingin sa lalaki. Pasensya na binibini, ngunit wala akong pambayad sa'yo. Saka, hindi ako pumapatol sa mga babaeng mababa ang lipad. May kasintahan na rin ako. Kaya hindi ako pwede kahit isang gabi lamang, wika ng lalaking kawal at panay rin ang iling ng ulo nito. Ako naman ay shock sa mga pinagsasabi nito, buwisit naman o. Anong tingin nito sa akin, isang pokpok o pakawalang babae? Hayop, tadyakan ko kaya ito. Ngunit talagang lumipad ang aking paa papunta sa lalaki kaya sapol ito sa sikmura nito. Agad ko ring hinawakan ang leeg nito ng mahigpit. Animal ka. Anong tingin mo sa akin, isang pakawalang babae? Peste ka. May itatanong lamang ako sa'yo, animal. At buong kalas ko itong sinuntok sa sikmura niya. Isang tadyak pa ang pinagkaloob ko rito. Halos mamilipat naman ito sa tindi ng suntok ko. Saka kahit kailan ay hindi kita papatulan, mukha kang puwit ng kawali sa paningin ko. Sabay kuha ng aking kutsilyo at balak ko sana itong saksakin sa mukha ng may humawak sa aking pulsuhan para pigilan ako. Crystal, galit na pagtawag ni Nicholas sa aking pangalan. Bitawan mo ako. Papatayin ko ang hayop na ito, sigaw ko kay Nicholas. Stop it. Gusto mo ba ng alak, Crystal? Biglang tanong sa akin ni Nicholas. Tumingin ako sa lalaki habang nakakunot ang aking noo. Alam kong susuhulan lamang ako nito upang hindi ko ituloy ang pagsaksak ko sa kawal nito. Ngunit hindi ako magpapalinlang dito. Malaki ang kasalanan nito sa akin kaya dapat itong magbayad. Surang-sura na tumingin ako kay Nicholas. Ayaw ko. Papatayin ko ang lalaking ito. Dahil siya lang ang lalaking nagsabi sa akin na isa akong pakawalang babae. At mabilis kong hinayla ang aking kamay. Ngunit ayaw talaga akong bitawan nito. Kaya ang ginawa ko ay maliksi na gula mo ang isang kamay ko papunta sa kamay na hawak ni Nicholas. Agad kong kinuha ang aking kutsilyo at balak ko na sanang isaksak sa kawal, ngunit muling nahawakan ni Nicholas ang kabilang pulsuhan ko. Nakita ko rin na nagsenyas si Nicholas sa kawal nito na umalis narito sa harap namin. Inis na inis naman akong tumingin sa lalaki. Agad akong kumawala rito. Nabitawan naman ako ni Nicholas. Bago umalis sa harap nito ay isang matinding irap ang ginawa ko. Hanggang sa tuloy-tuloy akong pumasok sa palasyo nito. Sa kwarto niya ako pumunta. Kinuha ko ang aking bag para magpalit ng damit. Kailangan ko nang umalis dito. Nang makapagbihis ay muli akong humakbang para lumabas ng pinto. Ngunit nang buksan ko ang pinto ay ang malaking katawan ni Nicholas ang aking nakita. Tabi, aalis na ako. At pilit akong sumiksik sa gilid ni Nicholas. Ngunit mabilis nitong hinarang ang kamay niya upang hindi ako makadaan. Sa pilitan din akong ibinalik ni Nicholas sa kwarto. Hanggang sa inilock nito ang pinto. Nakita kong bigla itong napahilamos sa kanyang mukha. Mahirap palang magkaroon ng asawa na normal na tao lang, may pagkaisip bata pala. Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Nicholas. Peste, anong gusto nito? Abnormal na tao. Hayop naman talaga.
Hilhil nagigil tuloy akong tumingin sa lalaki. Ayaw ko ring magkaroon ng asawa na abnormal, kaya pwede ba, pauwiin mo na ako. Balak ko ulit sanang lampasan si Nicholas ngunit mabilis niya akong hinawakan sa aking baywang. Hindi ka makakaalis sa lugar na ito, dahil walang barko. Bukas pa ng gabi tayo makakabalik sa Isla Mariposa. Kaya please lang, huwag kang makulat babae. Pagkatapos ay agad akong tinalikuran nito para pumasok sa loob ng CR. Lumapit na lamang ako sa kama at pabagsak akong nahiga. Hinintay ko ang paglabas ni Nicholas dahil may nais pa akong itanong sa lalaki. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng CR at iniluwa ang lalaki. Mabilis akong umiwas dito nang makita kong nakatapis lamang ito ng tuwalya kaya kitang-kita ang abs nitong putok na putok. Nicholas, totoo ba ang sinabi ng mga kalaban mo na isa kang vampira ha? Walang paligoy-ligoy na tanong ko sa lalaki. Pasimple akong tumitingin sa lalaki. Nakita kong napahinto ito sa paglalakad. Parang nag-iisip ito kung sasagutin ang aking katanungan. Paano kung sabihan ko sa iyong, yes, anong gagawin mo, Crystal? Hindi ka agad ako nakasagot sa tanong nito akin. Magkakasunod din akong napalunok. Maya-maya pa ay biglang humarap sa akin ang lalaki. Humakbang din ito at ako naman ay biglang napaurong. Biglang kumabog ang aking dibdib. Hindi nga, totoo bang vampira ka? Muli kong tanong sa lalaki. Hindi nagsalita ang lalaki, hanggang sa ilabas nito ang dalawang pangil na matatalim. Nanlaki tuloy ang aking mga mata at nagmamadali akong sumiksik sa dulong kama. Napansin kong nag-iba rin ang itsura ng mga mata nito. Pestel baka maubusan ako ng dugo. Kung iniisip mong pumapatay kami ng tao para lang sa dugo, diyan ka nagkakamali, Crystal. Hindi kami katulad ng ibang mga halimaw. Tao pa rin kami, ang kaibahan lang ay mas malakas kami kaysa sa normal na tao. At hindi naman kailangan ang dugo ng tao, kaya wala kang dapat ipag-alala, seryosong sabi ni Nicholas. Tuloy-tuloy na itong lumapit sa harap ng kabinet para kumuha ng damit. Totoo ba yon? Hindi sila katulad ng mga vampira na napapanood ko na sabik sa dugo. Parang nakakapagtaka naman yon. Sa bagay, kung sabik sila sa dugo baka hindi ako abutin ng maghapon. Hindi tuloy ako makapagsalita ewan ko, parang napipiyata ako. Nasundan ko na lang ng tingin si Nicholas na lumabas ito ng kwarto. Ngunit maya-maya pa ay may kumatok sa pinto at mukhang hindi si Nicholas. Agad akong bumaba sa kama upang buksan ang pinto. Agad na bumungad sa aking harapan si Manang na may dala-dalang pagkain at pinahatid daw ni Nicholas. Nang may baba nito ang tray sa ibabaw ng lamesa ay mabilis kong hinawakan si Manang sa braso nito. Hindi pa rin kasi ako kontento sa sagot ni Nicholas. Agad kong tinanong kung totoo silang vampira. Ngunit katulad ng sagot ni Nicholas ay ganoon din ang sagot ng matanda. Hindi kami katulad ng mga masasamang vampira, Eneng. Kung anong pagkain ng mga normal na tao ay yun din ang pagkain namin. Ang kaibahan lang ay mas malakas kami. Ngunit walang makakatalo sa lakas ni Haring Nicholas. Kahit ang mga masasamang vampira ay hindi nila kaya si Haring Nicholas. Hindi po ba ninyo kailangan ang dugo? Tanong ko sa matanda. Hindi, may mga gamot kaming iniinom upang hindi kami masabik sa dugo. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Eneng. Sa mga masasamang vampira ka mag-ingat dahil lahat gagawin nila para lang sakupin ang buong mundo. Wika ng babae sa akin. Hindi ako nagsalita. Maya-maya pa ay nagpaalam na sa akin ang matanda. Lumapit na lamang ako sa harap ng table para kumain. Ngunit wala akong ganang kumain, halos hindi ko nabawasan ang pagkain ko. May nakita akong toothbrush kaya ito ang ginamit ko. Pagkatapos ay agad akong nahiga sa kama. Maya-maya lang ay tuluyan na akong binalot ng kadiliman. Ngunit nagising akong may humahaplos sa aking tiyan. Ngunit wala akong lakas na awatin ito. Dahil pakiworry ko ay hindi ko maigalaw ang aking katawan at kamay. Naramdaman kong gumapang ang kamay nito at dahan-dahan at itinaas nito ang aking damit. Naramdaman ko rin na mabilisan nitong kinalas ang suot kong bra.
Kahit nakapikit ang aking mga mata ay ramdam ko ang ginagawang nito. Crystal, you taste like strawberry. Sensual na bulong sa akin ng kilala ko at walang iba kundi si Nicholas. Halos mapaso ang katawan ko nang muling lamapat kamay nito sa akin balat. Maya-maya pa ay, dahan-dahan din na gumapang ang kamay nito sa aking melon at marahan itong hinimas. Hanggang sa parang lamapat na rin ang dila nito sa aking korona. Crystal, ang sarap-sarap mo, bulong ng lalaki sa akin. Ngunit muli nitong binalikan ang aking dibdib. At nang magsawa sa paghalik sa akin ay ang leeg ko naman ang diniladilaan at sinipsip ni Nicholas. Alam kong nag-iiwan yon ng marka sa leeg ko. Ngunit biglang nawala ang bibig nito sa aking korona. Maya-maya pa ay naramdaman kong unti-unti na akong kinain ng kadiliman at hindi ko na alam ang mga nangyayari sa buong paligid. Kinabukasan nagising akong may nakayakap sa buong katawan ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang gwapong mukha ni Nicholas ang aking nakita. Mabilis akong kumawala rito, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakayapos nito sa akin. Huwag kang gumalaw, Crystal. Namamaos ang boses ni Nicholas. Ngunit sadyang makulot ako dahil ang nais ko lang ay makawala mula sa pagkakayapos nito sa akin. Maling galaw yan, honey. Bulalas ng lalaki. Mali talaga ako dahil may nasagi ako sa gitnang hita ng lalaki. Nanlaki tuloy ang aking mga mata dahil pakiworry ko ay ang laki ng nasagi ko. Kaya naman nagmamadali akong umalis sa kama at nagtatakbo papasok sa loob ng CR. Nakakahiya, sabay hila sa aking buhok. Nagmamadali na lamang akong naligo. Nang lumabas ako ng CR ay wala na rin sa kwarto si Nicholas. Ngunit may nakita akong sulat at nakalagay rito na alaalis na daw kami ngayong umaga. Nagmamadali tuloy akong maglagay ng damit. Maya-maya pa ay nagtatakbo na ako papalabas ng kwarto at tuloy-tuloy na bumaba ng hagdan. Nakita ko naman si Manang, may inabot ito sa akin na mga pagkain at babaunan ko sa biyahe. Agad akong nagpasalamat dito. Bago umalis ay nakita ko ang magandang ngiti ng matanda. Kumaway na lamang ako rito bago tuluyang lumabas ng palasyo. Agad akong sumakay ng kotse kahit wala pa si Nicholas ay sumakay na ako. Hindi nagtagal ay natano ko na ang lalaki. Walang salita na pumasok ito rito sa loob ng kotse. Ako naman ay dito pa rin naupo sa backseat. Ayaw kong makatabi si Nicholas at baka makita ko ang bukol nitong malaki. Hindi naman ako pinunan ng lalaki. Maya-maya pa ay tuluyan ng humandar ang kotse. Ngunit hindi pa kami nakakalayo nang may mga taong nakasuot ng itim at basta na lang hamarang sa daraanan namin. Ngunit walang balak si Nicholas na ihinto ang kotse. At talagang binangga nito ang mga tao na nakaitim. Ngunit bigla akong napatingala nang maramdaman kong may tao sa buong ng kotse. Ngunit mabilis kong inilayo ang aking ulo dahil sa samurai na halos muntik namang tumama sa ulo. Crystal, lumapit ka rito sa driver's seat at ikaw ang magmahino dahil kailangan ko silang harapin. Dali-dali naman akong lumapit sa unahan nito. Agad kong hinawakan ang manibela at ako na ang nag-drive. Mabilis namang nakapunta si Nicholas sa itaas ng bubong ng kotse nito para makipaglaban. Ngunit biglang kumunot ang aking noo nang mapansin kong lalong dumami ang nakaharang sa daraanan namin. Kaya naman mabilis kong kinuha ang aking baril sabay kasako rito. Walang habas ko ring kinabig patagilid ang kotse at tuloy-tuloy ko silang binangga. Mabilis kong binuksan ang bintana ng sasakyan at magkakasunod ko silang pinagbabaril. Mabilis ko ring pinaiko-ikot ang kotse habang panay ang paputok ng baril sa mga hayop na kalaban. Ngunit agad kong ikaniling ang aking ulo upang iwasan ang samurai na tatama sa akin. Nabasag din ang salamin dito sa unahan dahil sa pagbato ng samurai. Hayop, muntik na ako roon. Agad kong inalis ang samurai na tumusok sa sandalan na kung saan ako nakaupo. Pagkatapos ay basta ko na lang ibinato sa lalaking termarget sa akin. Maya-maya pa ay biglang lumingon sa akin ang lalaking binato ko ng samurai. Nadaplisan ito sa mukha nito dahil medyo nakaiwas ang hayop.
Ngunit hindi siya sesantuhan ng aking karayom kaya naman mabilis ko itong pinitik papunta sa halimaw. At sapol na sapol sa leeg nito. Kitang-kita ko naman na umusok ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim. Maya-maya pa ay mabilis ko ulit pinatakbo ang kotse. Ngunit napatingin ako kay Nicholas na mabilis itong nakapasok sa loob ng sasakyan. Hanggang sa magulat ako dahil nagliyab talaga ang buong paligid. Dinig na dinig ko ang malakas na sigawan ng mga kalaban ni Nicholas. Maya-maya pa ay biglang lumapit sa akin si Nicholas. At sinabi nitong siya na daw ang magmamaneho, na agad ko namang binigay rito ang manibela ng kotse. Ngunit napatingin ako sa unahan ng kotse lalo at basag ang bubog noon. Nanlaki ang mga mata ko dahil unti-unti nang nabubuo ang salamin na bubog. Engkanto talaga ang lalaking ito. Iiling-iling na lamang ako na bumalik sa aking pwesto na kung saan ako nakaupo kanina. May baril ka, Crystal? Nagulat ako sa tanong sa akin ng lalaki. Oo, kailangan ko ito kapag nasa lungsod ako, saka, si Daddy rin naman ang nagturo sa akin ng tamang paghawak ng baril. Palusot ko kay Nicholas, sana ay hindi na ito mag-usisa pa. Pero ang totoo sa secret weapon ng bansa ako naging bihasa sa paggamit ng baril. Tinuruan naman ako ni Daddy ngunit saglito lang naman. Dahil sobrang busy nito, laking pasasalamat ko rin dahil hindi na ulit nagtanong si Nicholas. May nakita akong unan dito sa kinauupuan ko at may kumot din. Kaya ayon, mabilis akong nahiga, at maya-maya lang ay tuluyan na akong nilamon ng kadiliman. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa paligid ko basta antok na antok ako. Aaminin kong sobrang haba ng tulog ko. Nagising na lang ako nang may marahan na tumapik sa aking mukha at sinabi rin ng tao na ito na nandito na kami sa bahay ng magulang ko. Malakidlat tuloy akong napabangon. Ngunit mabilis ulit akong napahiga sa kinahihigaan ko dahil muntik na kaming magkahalikan ni Nicholas dahil nakaharang pala ito sa aking pagtayo. Babangon na ako, umalis ka na riyan. Nauutol na pagtatuboy ko kay Nicholas. Umiwas din ako ng tingin lalo at kakaiba ang titinag ng lalaki sa akin. Hanggang sa marinig kong napahinga ito ng malalim at umalis sa aking harapan. Nagmamadali naman akong bumangon mula sa kinahihigaan ko. Tumingin naman ako kay Nicholas na ngayon ay naglalakad na papalayo sa kotse nito. Nakita kong sinalubong ito ng aking daddy. Natingnan ko na lang ang dalawang lalaki. Napansin kong sobrang lapit ng loob ni Dad kay Nicholas. Siguro nga ay talagang magkaibigan sila. Hanggang sa magdesisyon na akong lumabas ng kotse ni Nicholas. Ngunit bigla akong napatingala at nakita kong malapit na talagang sumabog ang number 10. Kailangan ko nang umalis. Kaya naman imbes na pumasok sa loob ng bahay namin ay tuloy-tuloy na akong lumabas ng gate. Ngunit pinasabi ko sa security guard na sabihin nito sa aking ama pa umalis na ako. Nang may dumaan na tricycle ay agad akong sumakay at nagpahatid sa bayan. Naisip ko rin na kailangan kong bumalik sa Sky Island. Ngunit paano kaya ako makakabalik doon? Wala kasing ibang barko ang pwede kong sakyan papunta roon. Napansin ko rin na ang barkong sinakyan namin ni Nicholas ay ang barkong sinakyan din namin papunta sa Sky Island. Ngunit babalik ako sa lugar na yon. Naniniwala akong nandoon nakatago ang X-Borg Syndicate. Ngunit kailangan ko munang alisin ang mga bilog sa ere. Ngunit paano? Anong dapat kong gawin? Nahilat ko tuloy ang aking noo. Bahala na. Dahil sa pag-iisip ko sa aking misyon ay hindi ko na malayang nakarating na kami sa bayan. Isang marahas na paghinga ang aking ginawa. Pagkatapos ay nagmamadali na akong nagbayad sa tricycle driver. Tuloy-tuloy akong naglakad hanggang sa makarating sa bahay na inuupahan ko. Pagdating sa aking kwarto ay agad kung inayos ang aking sarili. Ngunit bigla akong napahinto sa harap ng malaking salamin. Ano bang itsura ang dapat kong gayahin? Kailangan kong maglibot-libot sa Isla Mariposa. Uumpisahan mo ng kalisin si Sonny Taylor. Naisip kong siya ang may kagagawan ng mga bilog sa ere. Bahala na. Agad kong binago ang aking sarili. Kinuha ko rin ang lumang damit ko. Ganoon din ang tungkod ko.
Ngunit hindi ito basta tungkod lang, dahil kapag inangat ang hawakan ng tungkod ay lalabas ang mahabang katana. Kinuha ko ang isang wig ko. Halos malapit nang makalbo ang buhok nito. Humarap ako sa malaking salamin upang tingnan ang aking sarili. Isa na akong matandang babae na malapit nang maubos ang buhok ko. Sobrang kulubat na rin ng aking mukha. Agad kong kinuha ang spray bottle at winisik ko sa aking sarili upang hindi maamoy ang aking pabango. Ngumisi rin ako at kitang-kita ang peke kong ngipin na parang isang taon na hindi nagsisipilyo. Pati kamay ko ay kulubat na rin. Agad kong pinalitan ang aking bag. Inilagay ko ang ibang gamit ko sa bag na aking napili. Pagkatapos ay agad ko itong inilagay sa aking likuran. Tuloy-tuloy na akong lumabas ng aking kwarto. Nakita ko agad si Bruno. Dali-dali itong lumapit sa akin habang may daladala na hindi kalakihan na bilaw, at may mga laman na bawang at sibuyas na siyang itetindel ko sa kalye habang naglalakad ako sa buong Isla Mariposa. Mag-iingat ka, Miss Crystal. Dahil simula kahapon ay may naglilibot-libot na mga lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Kung tama ang aking hinala ay tinatakot nila ang mga tao kaya wala halos lumalabas ng mga bahay nila. At may isang bahay rin ang sinunog nila kagabi. Lahat ng nakatira sa bahay na yon ay namatay dahil hindi talaga nakalabas ng buhay, mahabang litanya ng aking tauhan. Mariin kong ikinuyom ang aking kamao. Hayop sila. Dapat sa kanila ay ibaon ng buhay sa lupa. Nagpaalam na lamang ako sa aking tauhan. Ngunit ang dibdib ko ay talagang nagpupuyos sa galit. Parang gusto kong pumatay ng tao. Kaya naman imbes na maglakad-lakad sa buong Isla Mariposa ay bigla akong lumiko. Ang alam ko ay wala pa silang nakukuha na mga tao para sa palaro nila. Pagdating sa tapat ng mataas na pader ay agad kong inilabas ang aking mga granada. Hanggang sa tanggilan ko ang pin at basta ko na lang pinagbabato papasok sa loob ng palaruan. Tiniyak ko talaga na sasabog ang dalawang building. May ngiti sa aking bibig nang umalis ako rito. Hindi sapat ang aking ginawa lalo at isang buong pamilya ang namatay. Ngunit ang ginawa kong pagbato ng granada ay isang babala lamang laban sa X-Borg Syndicate. Tila walang nangyari nang makarating ako sa bayan habang may daladala akong bilao na may bawang at sibuyas na aking itetinda. Partida may tungkod pa ako upang isang ganap na matanda talaga ako. Agad akong naupo sa isang malaking bato. Ngunit panay ang ikot ng mga mata ko sa buong paligid. Oras talaga na may makita akong mga halimaw dito ay hindi ako pagdadalawang isip na patayin sila. Isla Mariposa. Sa kakasuyod ng tingin ko sa buong paligid ay may natano akong isang balto ng lalaki. Bumaba ito ng kotse. Ngunit napansin ko rin ang mga lalaking nakasunod dito. Kung tama ang aking hinala ay mga tauhan ito ng lalaki, ewan ko ba ngunit ito na ang pagkakataon ko para sundan ang lalaki, mabilis kong kinuha ang daladala kong bilao. At malalaki ang hakbang para sundan si Nicholas. Sa nakasunod ko sa kanila ay nakita kong pumasok ito sa lumang building. Ano kayang gagawin nila rito? Halos pag-apang akong lumapit sa lumang building, itinago ko muna ang daladala kong bilao at babalikan ko na lamang ito mamaya. Nang makarating ako sa likod ng building ay agad akong nagtago. Ngunit may narinig akong nag-uusap. Pero hindi ko masyadong naririnig ang usapan nila. Kailangan kong pumasok sa loob ng building. Naglakad ako upang maghanap ng pwede kong madaanan. Napansin kong wasak dito sa likod ng lumang building, at kung tama ang aking hula ay pinasabog ito noong araw. Wala na akong sinayang na oras. Mabilis akong pumasok sa lumang building. Maingat akong humakbang. Ngunit mabilis akong nagtago sa likod ng lumang tangke ng tubig na nandito. Mr. Nicholas, natutuwa ako at tumiyupad ka sa usapan natin. Hindi ko akalain na pupunta ka rito. Narinig ko ang boses ng isang lalaki. Wala sana akong balak pumunta, Misty Sunny. Ngunit naisip ko na dapat akong magpakita sa iyo para bigyan na rin kita ng babala. Nalaman kong ikaw ang nagpapapatay kay Gobernador Don Philip Muñoz. Sana ay huwag nang maulit yon. Dahil hindi ako mangingining patayin ka. At isa pa,
Itigil mo na ang pananakot sa mga tao, narinig kong wika ni Nicholas. Medyo natuwa ako dahil talagang pinahahalagahan ni Nicholas ang pagkakaibigan nila ng daddy ko. Medyo sumilip ako at kitang-kita ko ang malademonyong mukha ni Mr. Sonny Taylor. Hayop siya. Tama nga ang kutob ko na siya ang may pekana ng lahat ng gulo sa Isla Mariposa. Mukhang tinatakot mo ako, Mr. Nicholas. Pipilitin kong maging mabait, naisip ko lang. Ano bang mayroon sa gobernador na yon at ganyan ka na lamang nag-aalala sa kanya? Bakit hindi ka nalang sumanib sa grupo namin upang maging mas malakas at kinakatakutan ka nila? No, thanks, narinig kong wika ni Nicholas. Muli akong sumilip at nakita kong humakbang ito papalayo sa lugar na ito. Kaya si Mr. Sonny Taylor na lang ang naiwan. Tumingin ako sa lalaking demonyo. Nakita kong malademonyo itong ngumisi. At base sa itsura ng mukha ng lalaki ay may plano ito. Malakas ang kutob ko. Bossing, nakaalis na sila. Anong susunod na hakbang namin? Narinig kong sabi ng isang lalaking lumapit kay Mr. Sonny Taylor. Patayin ninyo ang hayop na Nicholas na yon. Pagkatapos ay isunod ninyo ang gobernador ng Isla Mariposa. Isama na ninyo ang buong pamilya niya at walang aitet-aire kahit isang buhay, demonyong utos ng lalaki sa mga tauhan nito. Bigla akong napailing. Akala ba nila ay ganoon-ganoon na lamang nilang mapapatay si Nicholas at pati ang pamilya ko? Nakakatawa sila. Sige po, bossing. At kami na ang bahala kay Nicholas at kay Gobernador Don Philip Muñoz. Nakita kong umalis na ang tauhan ni Mr. Sonny. Ngunit hindi pa rin umalis ang hayop na lalaki at nakaupo pa rin ito dito. Hanggang sa mapatingin ako sa isang lata. Pwes, hindi ko napapatagaling pa. Mabilis akong tumayo at buong lakas kong sinipa ang lata papunta kay Mr. Sonny. Kitang-kita kong tumama sa noon nito ang lata dahilan kaya natamba ang hayop na lalaki. Hindi na rin ako nag-isip pa at agad na nagpakita sa kanila. Ngunit nagbalak pa na tumayo ang lalaki, kaya naman mabilis na yumigkas ang isang paa ko papunta sa panga nito. Hanggang sa magkakasunod akong tumambling papunta sa ere dahil sa bagay na tatama sa akin. Ngunit mabilis akong napaharap sa mga kalaban ko at maliksi ko ring inangat ang aking isang paa, at buong lakas kong sinipa ang isang kahoy na lumilipad papalapit sa akin. Talagang binalik ko ang kahoy sa taong nagbato sa akin. At sapol na sapol ito. Halos magsasayaw ito dahil sa sobrang sakit. Namali ka ng lugar na pinasok mo, tanda. Tapusin ninyo ang matanda na yan. Sigaw ni Mr. Sonny at balak na sana niyang umalis ngunit mabilis kong tinarget ang hita nito gamit ang aking kutsilyo. Hindi ko ito pwedeng patayin dahil may kailangan kami rito. Wala namang lason ang kutsilyo. Ngunit nakakatiyak akong mamamanhid ang hita nito at hindi makakalakad. Kailangan kong gawin yun. Lalo na at kailangan kong talunin ang mga tauhan nitong sagabal sa paghuli ko sa kanya. Patayin ninyo ang matanda na yan. Galit ulit na utos ni Mr. Sonny sa mga tauhan nito. Maya-maya pa ay, mabilis silang sumugod papalapit sa akin. Kaya naman agad kong hinayla ang hawakan ng tungkod na aking daladala pagkatapos ay agad kong winasiwas ito. Mabilis akong umikot habang nakaumang ang aking kamay na may hawak na katana. Kitang-kita sa bawat ikot ko ay ang mga katawan nila. Mabilis na umangat ang aking katawan sa ere. At agad na tumambling papunta sa likuran ng mga kalaban ko. Narinig ko ang pagbagsak nila. Dahan-dahan akong humakbang para lumapit kay Mr. Sonny. Ngunit bigla akong napahinto sa paghakbang ko dahil naramdaman kong may papalapit sa akin. Agad na umangat ang aking katawan sa ere at tumuntong sa ibabaw ng malaking tangke. Kitang-kita ko ang isang babae na sumulpat sa aking harapan. May hawak din ito na katana. Maya-maya pa ay mabilis itong lumusab sa akin para patamaan ako ng katana nito. Maliksi ulit na umangat ang aking katawan sa ere at pagkatapos ay basta na lang lumapit ang isang paa ko sa balikat nito. Ngunit bigla itong napadaing sasakit dahil sa pagtusok ng patalim na nasa ilalim ng suot kong sapatos, isa pang buong lakas na tadyak ang binigay ko sa batok nito.
Ngunit kahit ganoon pa man ay hindi man lang ito natamba at malakas din ang kalaban ko. Maya-maya pa ay mabilis ulit itong sumugod papalapit sa akin habang nakataas ang hawak na katana nito. Agad kong sinalubong ang katana na hawak nito, gamit ang katana kong hawak. Dinig na dinig ang paglapat ng mga katana namin. Nagsukatan kami ng lakas habang magkalapat ang mga katana namin. Ngunit hindi pwedeng magtitigan lamang kami. Kaya naman mabilis na gumalaw ang aking paa at buong lakas diin kong inapak sa hita ng aking kalaban. Naramdaman ko ang pagbaon sa hita nito ng talam na nasa ilalim ng sapatos ko. Kitang-kita ko ang sakit na nakabalatay sa mukha ng aking kalaban. Maya-maya pa ay isang ubod lakas na suntok ang binigay ko sa aking kalaban. Agad akong umikot at pagharap ko ulit rito ay tuloy-tuloy na tumusok ang aking katana sa katawan nito. Hindi mo ako kaya, uubusin ko ang grupong kinabibilangan mo. Sabay hugot ko ng katana sa katawan nito. Hanggang sa humakbang ako papalapit kay Mr. Sun. Panay lang ang urong nito dahil hindi ito makatayo dahil sa binti nitong hindi makagalaw. Agad ko ring binuksan ang maliit na tracking device na nasa tainga ko upang makita o marinig ni Boss Grayson ang mga itatanong ko sa lalaki na leader din ng X-Borg Syndicate. Mr. Sonny Taylor, alam mo na siguro ang aking pakay, mariing sabi ng lalaki. Kahit patayin ninyo ako, hindi pa rin mabubuwag ang X-Borg Syndicate dahil maraming may hawak noon. Ngunit nahinto ito sa pagsasalita nang idiin ko sa gitnang hita nito ang dulo ng katana ko. Sino-sino sila? Pasenghal na tanong ko sa lalaki. Ngunit malakas lamang tumawa ang lalaki. Okay, ang pamilya mo na lang ang pupuntahan ko. Nasaan nga si Mrs. Taylor? Oh, nasa lungsod nga pala, kasama ang 4 na anak ninyo. Nasa isang safe house, tama ba ako? Kitang-kita ko naman ang takot sa mukha nito. Huwag mong idamay ang pamilya ko, wala silang alam dito, sigaw ni Mr. Sonny Taylor. Madali akong kausap, Mr. Sonny Taylor. Ngunit kung ayaw mo pa rin magsalita ay isang tawag ko lang aking tauhan. Alam na nila ang gagawin nila. Oh, nakita ko rin ang 2 anak mong dalaga, maganda sila ha. Pakiusap, huwag ang aking pamilya. Magsasabi ako ng totoo. Ngunit huwag mong idamay ang pamilya ko. Si Mr. Rick Lauroth, isa rin sa X-Borg Syndicate. At si Mr. Ngunit nahinto sa pagsasalita ang lalaki nang marinig ko ang sunod-sunod na tunog na yon. Hindi pwede ito. Mabilis naman akong lumayo sa lalaki. Maya-maya pa ay kitang-kita ko ang pagsabog ng batok nito. Awang tuloy ang aking bibig habang nakatingin lamang kay Mr. Sonny Taylor na wala ng buhay. Ang masasabi ko lang ay mahusay ang X-Borg Syndicate, sila rin ang papatay sa mga kasamahan nila kapag nagsalita. Narinig kong wika ni Boss Grayson. Hindi ako nagsalita at napaupo na lamang ako. Agad kong ini-off ang tracking device sa aking tainga. Napahilamos din ako sa mukha ko. Ngunit mabilis akong napatayo dahil sa 2 grandang lumipad at ito ay papunta sa aking pwesto. Hiyep, dito na yata matitigok. Pero hindi ako papayag na matigok kaagad ako. Hindi ko pa nga nakikita ang batutay ni Nicholas kung malaki ba yon o maliit. Agad akong tumalon para lang makalabas ng lumang building. Ngunit hindi pa ako halos nakakalabas ng gusali nang biglang sumiklab ang apoy at dinig na dinig ko ang malakas na pagsabog. Apeste, malakas na sigaw ko, at tuloy-tuloy akong tumalsik. Hindi may pinta ang tabas ng aking mukha nang lumapat ang katawan ko sa lupa. Hayop, mabilis tuloy akong napatingin sa building na nagliliyab. Hanggang sa mapansin ko ang isang tao na mabilis na tumakbo, animal na yon. Alam kong pinasabog niya ang lumang building. Muntik na akong mamatay. Gigil na gigil tuloy akong tumayo para habulin ang tao na mabilis ang takbo papalayo sa akin at talagang balak pang tumakas. Halos talunin ko ang alambre na hanggang baywang ko ang taas. Nagpupunta ito sa kakahuyan. Pero kailangan ko itong maabyutan, humanda talaga ito sa akin. Kaya naman walang babala na naglambatin ako sa mga puno para lang maabyutan ko ang hayop.
Hanggang sa mabilis akong bumaba sa unahan nito. At agad na yumigkas ang aking paa papunta sa lalaki. Tumalsik naman ito at tumama sa puno. Agad akong tumalon papunta rito at basta ko nalang inapakan ang leeg nito. Magtatanong pa lang ako rito nang marinig ko na naman ang sunod-sunod na tunog na yon, hanggang sa bigla na lamang sumabog ang batok nito. Sabay hilot ko sa aking noo. Bigla akong na-stress. Bakit kaya nila nilalagyan ng time bomb ang mga batok ng mga kasamahan nila? Napapansin ko na kapag magtatanong o magsasalita na sila ay bigla na lang tutunog ang time bomb, tapos ayun na nga sabog na hanggang sa malagutan sila ng hininga. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamao. Ngunit biglang kumunot ang aking noo nang maramdaman kong may mga paparating. Hindi lang isa o dalawa dahil marami sila. Hindi pa rin ako nagtangka na magmulat ng mga mata ko. Hinintay ko ang pagdating nila. Hanggang sa maramdaman kong sabay-sabay na nga silang lumusab papalapit sa akin. Agad kong inangat ang katawan ko sa ere. Pagkatapos ay mabilis ko ring iminulat ang aking mga mata at kitang-kita ko naman ang mga kalaban kong nakasuot ng itim na kasuotan. Magkakasunod akong tumambling ng ilang beses, hanggang sa lamapat ang paa ko sa lupa. Ngunit agad kong inangat ang aking kamao upang saluhin ang kamao na tatama sa aking ilong. Gigil na gigil ako nang tumingin sa lalaking kalaban ko at buong lakas kong pinilipat ang pulsuhan nito nang mabilis kong hinawakan. Agad kong kinuha ang kutsilyo ko na punong-puno ng lason. At basta ko nalang isinaksak sa braso nito sabay hugot ko rin. Maliksi kong inangat ang isang paa ko at magkakasunod kong pinagsisipa ang mga kalaban ko. Gumalaw rin ang kamay kong may hawak na kutsilyo at sapol na sapol ang leeg ng isang kalaban ko. Mabilis akong umikot sabay suntok sa batok ng isang lalaki at sinundan ko pa ito ng saksak sa tagiliran nito. Maya-maya pa ay maliksi akong umalis sa aking pwesto. Ngunit nang umangat ang katawan ko sa ere ay mabilis kong kinuha ang aking granada sabay hagis sa gitna ng mga kalaban ko. Iiling-iling ako nang muling lamapat ang aking paa sa lupa. Subalit bigla kong naramdaman na may tao sa likuran. Balak ko sanang umalis sa pwesto ko. Ngunit ang bilis ng kilos nito. Hanggang sa bigla na lamang akong tumalsik papalayo kaya tumama ang katawan ko sa puno. Hayop! Balak ko na sanang tumayo. Ngunit may humila sa aking buhok at 2 suntok sa sikmura ko ang binigay nito sa akin kaya namilipit ako sa sobrang sakit. Animal! Dahil parang bakal ang kamao nito dahil sobrang sakit kapag tumama sa katawan ng tao. Maya-maya pa ay muli niya akong binuhat at muling ibinato na parang isang bola. Muli akong bumagsak sa lupa. Halos samuka ako ng dugo dahil sa pagkabagsak ng aking likod. Naramdaman kong lumapit ito sa akin at agad na hinayla ang aking buhok. Ngunit hindi ako papayag na mamatay sa mga kamay nito. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo kung may lason. At basta ko lang isinaksak sa leeg nito, dahilan kaya nabitawan ako ng aking kalaban. Agad kong inalis ang suot kong maskara and mukhang matanda dahil naiinitan ako. Isabay pa na ang sakit ng bibig ko. Itinago ko na lang ang suot kong maskara. Kinuha ko ang face mask at ito ang inilagay ko sa aking mukha upang hindi ako makita. Marahas akong napahinga. Kahit masakit ang buong katawan ko ay pinilit kong tumayo para makaalis dito. Marahas akong napahinga ng malalim. Agad kong hinawakan ang aking sikmura dahil masakit talaga ito. Kinuha ko ang daladala kong gamot at agad akong ininom. Hanggang sa maglakad na ako. Ngunit hindi pa rin may pinta ang mukha ko. Huminto muna ako at sumandal sa puno. Kinuha ko ang aking tubig at agad kong ininom. Muli akong tumayo para maglakad. Ngunit kumunat ang noo ko nang marinig kong may papalapit na naman. Hayop! Mukhang hindi ako titigilan ng aking mga kalaban. Mabilis akong gamulong sa lupa upang magpagulong-gulong para hindi ako tamaan ng bala dahil pinauulanan nila ako. Mabilis kong kinuha ang aking granada at basta ko nalang ibinato papunta sa mga taong bumabaril sa akin. Dinig na dinig ko ang mga sigawan nila dahil sa ibinato kong granada.
Pero mabilis akong umalis mula sa pagkakahiga ko sa lupa dahil nakita ko ang isang babae na balak akong saksakin ng katana nitong hawak. Agad kong kinuha ang aking karayom at basta ko nalang pinitik sa aking kalaban. Kitang-kita ko naman ang pag-usok ng katawan nito. Pero hindi pa tapos ang laban dahil narinig ko na naman ang mga mabilis na kilos ng tao. At ito ay papalapit sa aking pwesto. No choice ako kundi ang makipaglaban ng sabayan dito. Kapag susuntok ako sa mukha nito ay ganoon din ang ginawa nito sa akin. Hanggang sa makita kong naglabas ito ng kutsilyo. Ngunit mabilis kong hinawakan ang pulsuhan nito upang hindi ako masaksak. Ngunit pilit na dinidiin nito ang kutsilyo sa akin at talagang gustong-gusto saksakin ang aking noo. Halos magmura ako ng lamapat ang dulo ng kutsilyo sa noo ko kaya mabilis umagos ang dugo. Gigil na gigil ako nang itaas ko ang aking paa at buong lakas kong tinadyakan ang binti nito. Agad kong hinugot ang aking kutsilyo sabay saksak sa tagiliran. Umikot pa ako ng ilang beses at basta ko nalang tinadyakan ang sikmura nito. Maya-maya pa ay tuloy-tuloy na itong bumagsak sa lupa habang umuusok ang katawan. Mga halimaw talaga sila. Muli akong naglakad para makaalis na rito. Ngunit sadyang ayaw akong tantanan ng mga kalaban ko. Dahil naramdaman ko na naman na may paparating, animal talaga. Nakikita ba nila ako? Sabay tingin sa aking singsing. At doon ko nakita na umiilaw pala ito. Mabilis tuloy akong napatingala. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na bilog na nakasabit sa puno. Mukhang doon nakalagay ang camera. Kahit masakit ang aking katawan ay maliksi akong tumalon papunta sa ere at basta nalang pinasabog ang camera. Ngunit alam kong may isang kalaban pa na parating, kailangan ko itong harapin bago ako umalis dito sa kagubatan. Ano, kaya pa ba? Alam kong ang dami mong sugat. Mukhang hindi mo nakakayanin pa ang makipaglaban sa akin. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Dahil wala ka ng pag-asa na lumaban, mapang-uyam na sabi ng isang babae. Napatingin din ako sa isa. Pangkalaban na dumating kaya bali dalawa na sila. Hindi ako nagsalita, nakatingin lamang ako. Ang bango ng dugo niya. Parang gusto kong tikman. Wika ng isang babae. Kitang-kita ko rin ang paglabas ng pangil nito at talagang pinakita sa akin. Huwag mo naman takutin at baka tumakbo. Gusto ko pa naman makatikim ng sariwang dugo ng tao. At malakas pang tumawa ang dalawang babae. Hindi ako nagsalita at nakatingin lamang ako sa kanila. Maya-maya pa ay sabay-sabay silang sumugod papalapit sa akin. Maliksing umalis ako sa aking pwesto. Ngunit narinig ko pa ang sinabi nila na papahirapan daw muna nila ako bago tikman ang aking dugo. Natatawa na lang ako sa mga pinag-usapan nila. Yes. Aminado ako na malakas at mabilis ang kilos nila, dahil hindi sila normal na tao. Maya-maya pa ay nagulat ako nang biglang nakapunta sa likod ko ang isang kalaban ko. Bigla niya akong binuhat at basta nalang binalibag. Napangiwi naman ako nang tumama ang katawan ko sa lupa. Gigil na gigil naman akong tumingin sa mga kalaban ko. Napaling naman sa kaliwa ang aking ulo nang bigla akong suntukin sa aking mukha. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko kasi may galaw ang buong katawan ko. Maya-maya pa, ay naglabas ng kutsilyo ang isang babae. Ngumisi din ito sa akin at para bang inaasar ako. Ano ramdam mo na ba? Hindi mo ba may galaw ang katawan mo? Baliw na tanong sa akin ng babaeng vampira. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lamang ako rito at nag-iisip ng tamang gagawin. Mukhang ginamitan nila ako ng kapangyarihan nila. Maya-maya pa ay bigla nitong sinaksak ang aking braso at mabilis din nitong hinugot. Kitang-kita ko naman na lumabas ang dila nito at lumapat sa kutsilyong may dugo ko. Kitang-kita ko namang nasarapan ito. Tama nga ang aking hinala. Ang sarap ng dugo niya, bulalas ng isang babaeng vampira. Mariin kong pinaikit ang aking mga mata. Hanggang sa pinilit kong bumangon mula sa pagkakahiga ko. Ngunit sarado pa rin ang mata ko. Medyo lumayo ako sa mga kalaban ko. At nakiramdam ako sa buong paligid. Mukhang may lakas pa, ha? Nakatayo ka pa, at nakaya mo ang aking kapangyarihan.
Ngunit wala ka na ring magagawa pa dahil magiging hapunan namin ang masarap mong dugo. Naramdaman kong mabilis na lumapit sa akin ang isang babae. Pero mabilis na umangat ang aking katawan sa ere. Dali-dali ko ring kinuha ang maliit na bakal na aking daladala. Hanggang sa pindutin ko ang button nito at lumabas ang mahaba at matalim na kadena. Agad ko itong pinagalaw papunta sa aking kalaban at kitang-kita kong pumulupot sa leeg nito. Wala na akong sinayang na oras. Muli kong pinindot ang isang button hanggang sa mabilis na lumabas ang nakakamatay na kuryente. Maya-maya pa ay tuloy-tuloy nang bumagsak ang isang kalaban ko. So, may lakas ka pa pala. Galit na tanong sa akin ng babaeng vampira na natitira pa. Mabilis itong umikot-ikot na parang ipu-ipu. Ngunit muli akong napadaing nang may tumama sa aking hita at nakita ko ang dalawang kutsilyo. Mayroon din sa tagiliran ko. Halos magmura ako ng mga oras na ito. Agad kong itinago ang aking kadena. Pagkatapos ay agad kong inalis ang 3 kutsilyo na katarak sa aking katawan. Kitang-kita ko naman na bumulwak ang dugo nang alisin ko ang kutsilyo sa aking hita. Ngunit bigla akong tumalsik nang mabilis itong mapunta sa likuran ko at basta na lang akong sinipa, kaya muli na naman akong bumagsak sa lupa. Naramdaman kong tumama ang gilid ng aking noo sa isang bato. Agad kong hinawakan ang gilid ng noo ko at doon ko nakita ang dugo. Peste! Saka napansin kong mas malakas ito kumpara sa kasamahan nitong vampira na kinadina ko kanina. Balak ko na sanang tumayo nang mabilis na kalapit sa aking harapan ang aking kalaban. Ngunit sadyang demonyo ito sapagkat ipinasok nito ang isang daliri niya sa sugat ko sa aking hita. Ano, masakit ba? Hindi ako nagsalita, nakatingin lamang ako sa pesteng vampira. Tagaktak din ang pawis ko sa aking noo. Damang-dama ko ang sakit at para bang hinihiwa ang aking hita. Pasimple kong tinapa ang ilalim ng damit ko upang alamin kung may karayom pa ako. Ngunit wala na, animal. Naubos na pala. No choice ako kundi gamitin ang aking ballpen. May lason din ito. Ginagamit ko lang ito kapag kailangan na talagang gamitin. Hanggang sa mabilis kong kinuha sa gilid ng aking hita ang maliit na ballpen at basta ko lang ibinaon sa leeg ng animal na vampira. Pinisil ko rin ang dulo ng ballpen upang bumuhos ang lahat ng lason, para ipasok sa katawan ng vampira. Inangat ko rin ang aking paa at buong lakas kong sinipa ang leeg ng babae habang nakahiga pa ako. Hingal na hingal tuloy ako nang tuluyan kong magapi ang demonyong vampira. Kahit masakit ang sugat ko ay pinilit kong bumangon. Lumapit muna ako sa vampira na sinaksak ko ng ballpen sa leeg. Agad kong kinuha ang aking ballpen. Pagkatapos ay kinuha ko ang bottle spray kong dala at halos ibuhos ko ang laman ng bottle spray sa ballpen ko upang mawala ang bakas ng dugo ng vampira. Nang matiyak kong malinis na ang ballpen ko ay agad ko itong itinago. Nagdesisyon na akong umalis dito sa kakahuyan. Gusto kong magmura dahil sobrang sakit ng sugat ko. Bawat paghakbang ko ay nanginginig ang aking mga paa. Ngunit kailangan kong umalis dito lalo at nag-aagaw na ang dilim at linawag. Habang naglalakad ay nakahawak ako sa aking tagiliran dahil medyo malaki ang sugat ko rito. Ramdam na ramdam ko rin ang dugong lumalabas sa aking tagiliran. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa kalsada. Ngunit naging malikot ang mga mata ko at baka may mga kalaban pa ako. Halos wala na ring mga tao sa daan. Muli akong nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit bigla akong napahinto sa paghakbang ko nang may kotseng humarang sa aking daraanan. Nahinto rin ako sa paglalakad. Ngunit naging alerto ako at baka vampira na naman ang aking makasalubong. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng salamin sa mga mata. Crystal, anong nangyari sa'yo? Sinong bumugbog sa'yo? Pasiga na tanong ng lalaki sa akin. Malalaki rin ang hakbang nito papalapit sa akin. Nagulat ako nang biglang na lamang akong buhatin. Ngunit hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Dahil unti-unti na akong hinayla ng antok. Nagising akong sobrang tahimik ng kapaligiran. Dahan-dahan ko tuloy iminulat ang aking mga mata at nakita kong nasa isang kwarto ako.
Kumunat ang aking noo dahil hindi ko ito kwarto. Saang kwarto ito? Hanggang sa muli kong ipinikit ang aking mga mata upang maalala ko ang nangyari sa akin. Hanggang sa lumaki ang mata ko nang pumasok sa aking utak ang ginawang pagtulong sa akin ni Nicholas. Maingat tuloy akong bumangon para alamin kung nasaang lugar ako. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita kong puro karagatan ang aking nakikita. Nasaang isla kaya ako? Hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Napatingin naman ako sa pinto ng kwarto na ito nang bumukas yon ay iniluwa si Nicholas. May daladala itong pagkain. Agad nitong inilagay sa ibabaw ng table ang hawak nitong tray. Mabuti naman at gising ka na, Crystal. Siguro naman ay sasabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Tanong ni Nicholas na wala man lang ngiti ang nakapaskil sa mga bibig nito. Ang alam ko lang may umatake sa akin habang naglalakad ako. Nakita ko ang pangil nila. Hindi ako makapaniwala at unang beses kung makakita ng ganoong nilalang. Akala ko ay hindi na ako makakatakas sa kanila. Wika ko kay Nicholas ngunit ang mga mata ko ay nasa labas ng bintana nakatingin, baka kasi makita ni Nicholas na nagsisinungaling ako. Ngunit narinig ko ang marahas na paghinga ng lalaki at parang galit ito. Mag-iingat ka naman sa sunod, Crystal, at kung pwede ay huwag ka na munang lumabas ng bahay. Bulong sa akin ng lalaki at yamakap pa ito mula sa likuran ko at inamoy-amoy ang leeg. Sinabi na rin nito sa akin na kumain na daw ako dahil 2 araw daw akong walang kain at panay ang tulog lamang. Nalaman kong 2 araw akong may lagnat at si Nicholas ang nag-asikaso sa akin. Agad naman akong nagpasalamat sa lalaki. Nang matapos akong kumain ay agad akong naligo, lalo at init na ako. Isa-isa kong inalis ang kasuotan ko sa aking katawan. Agad kong tinitigan ang aking sugat. Ngunit namangha ako nang makita kong halos pagaling na ito. Ano kayang ginawa sa akin ni Nicholas? At bakit halos pagaling na ang sugat ko? Hindi tuloy ako makapaniwala sa aking nakikita. Iiling-iling na lamang ako na nagpatuloy sa paliligo. Pagkatapos maligo ay agad akong lumabas ng CR na nakatapis lang ng tuwalya. May nakita akong malaking t-shirt sa ibabaw ng kama. May boxer din ito ngunit wala naman bra. Pwede na ito, dahil malaki naman ang damit ko. Habang pinatutuyo ko ang aking buhok ay nakaupo ako sa sofa. Ngunit narinig kong may pumasok dito sa kwarto. Kahit hindi ako lumingon ay alam ko kung sino ito, walang iba kundi si Nicholas. Naramdaman kong tumabi ito sa akin. Damang-dama ko rin na kumiskis ang balat nito sa aking balat na nagbigay ng init ng aking katawan. Ngunit kailangan kong magpigil at baka isipin ni Nicholas na manyak ako. Napatingin naman ako sa hawak nitong bote ng alak. Kitang-kita kong tinong ganito ang alak. Napatingin ako sa Adam's apple nitong gumagalaw habang umiinom ng alak. Mabilis kong ibinaling sa kanan ang mga mata ko dahil tapos nang uminom si Nicholas. Ngunit aaminin kong parang bigla rin akong nasabik na uminom ng alak. Ngunit hindi ko tiyak kung bibigyan ba ako nito ng alak. Do you want a drink? Sabay abot nito sa akin ng bote ng alak. Wala nang tanong-tanong at agad kong tinanggap ang bote na may lamang alak. Sunod-sunod ko itong nilagok. Lumingon ako kay Nicholas para mag-thank you. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong salubungin ng mga halik sa bibig. Ewan ko ngunit ang halik na binigay sa akin ni Nicholas ay parang nakakasabik at nakakatakam. Naramdaman kong kinuha ni Nicholas sa aking kamay ang hawak kong bote. Ngunit hindi pa rin ito banibitawan ang aking bibig at patuloy pa rin na hinahalikan. May nag-uutos sa aking utak na gayahin ko ang ginagawa nito. Ang sabi rin ng utak ko ay minsan lang at bakit hindi ko daw pagbigyan ang aking sarili na matikman ang sarap. Kanya naman dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at walang pagdadalawang isip na tinugon ko ang halik ni Nicholas. Naramdaman kong tinuturuan ako nito ng tamang paghalik. Damang-dama ko rin ang mainit na kamay nito na nasa aking batok. Maya-maya pa ay dahan-dahan niya akong hinigarito sa sofa. Walang maririnig na pagtutol sa aking bibig, bagkos ay pagkasabik ang aking nararamdaman, lalo na at nakikita kong sabik na sabik din si Nicholas.
Nakakabaliw din pala ang mahalikan. Hindi ko lubos maisip na may lalaking mangangahas na halikan ako. Lalo at kahit isang lalaki ay wala pang nakakagawa sa akin ng ginagawa ngayon ni Nicholas ngayon. May nararamdaman din ako sa aking puso ng kakaibang pintig, lalo ngayon at magkalapat pa rin ang mga bibig namin ni Nicholas. Parang naging sunod sa urine na yata ako sa lalaki. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang bug zone ng aking damdamin, lalo at sa unang pagkakataon ay may isang lalaki ang nagtangka na halikan ako. Maya-maya pa ay dahan-dahan na gumapang ang halik ni Nicholas. Ngunit bago iwan ang aking bibig ay medyo kinagat pa nito at sinipsip na para bang may masarap na katas doon. May kaunting ungol ang lumabas sa aking munting bibig nang maramdaman kong dinilaan ni Nicholas ang aking leeg, at ang kamay naman nito ay pumasok sa loob ng damit ko. Bigla akong napaiyad ng kabkuban ng malaking kamay nito aking pakwan. Ang init ng kamay ni Nicholas. At talagang bigla akong nagliliyab ng mga oras na ito. Hindi ko alam kung bakit tinakasan na rin ako ng hiya sa aking katawan. Naisip ko rin, ako pa ba si Crystal Muñoz? O, baka tuluyan na talaga akong nahibang kay Nicholas. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Habang mahigpit akong nakakapit sa kanyang leeg lalo at dahan-dahan nitong tinataas ang aking damit. Maya-maya pa ay naramdaman kong matagal na tinitigan ni Nicholas ang aking hinaharap. Hanggang sa maisipan kong imulat ang aking mga mata at doon ko nakita ang matinding pagnanasa ni Nicholas. Biglang napaarko ang aking katawan nang walang ano-ano ay isubo ni Nicholas ang passes. Peste, dahil ang init ng bibig ng lalaki. Lalo akong nahibang sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay nagsimula na si Nicholas na sipsipin ang passes. At habang panay ang sipsip nito sa passes ay ang kamay naman ng lalaki ay hindi basta nagpapaawat at panay ang himas sa kabilang pakwan. Ngunit mabilis kong naitulak si Nicholas nang marinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto na kung saan kami naroon. Kamantek na ring mahulog ang lalaki dahil sa malakas kong pagkakatulak sa kanya. Kitang-kita ko ang inis sa mukha ni Nicholas. Ngunit wala itong magawa lalo ay panay ang katok ng tao sa kabilang pinto. Buwisit, galit na sabi ni Nicholas habang naglalakad ito papalapit sa pinto. Hanggang sa buksan na nga nito ang pinto. Ano yon? Pasiga ang boses ni Nicholas. Mabilis akong lumingon upang alamin kung sino ang pumatok. At nakita ko ang isang tauhan niyang lalaki. Pasensya na po sa abala. Ngunit nais ko lang sabihin sa iyo na dumating na ang mga truck. Ngunit hindi na natuloy ang sasabihin ng tauhan ni Nicholas dahil tuloy-tuloy na itong nilampasan ng lalaki. Narinig ko rin ang malakas na pagkakasara ng pinto ng kwarto na ito. Iiling-iling na lamang ako. Hanggang sa napahawak ako sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala na kamantek nang may mangyari sa amin ni Nicholas. Parang bigla akong nahiya sa aking ginawa at parang ayaw ko munang magpakita kay Nicholas. Umalis na lang kaya ako rito. Gosh! Wala na akong mukhang ihaharap kay Nicholas lalo at nakita na nito ang dibdib ko. Natatawa na lamang ako sa aking sarili, dahil kung ano-ano ang pumasok sa aking utak. Hanggang sa basta na lamang akong nahiga rito sa sofa. Gusto ko sanang matulog ngunit ayaw makiayon ng aking mga mata. Ang nakakainis pa ay panay ang pasok sa aking utak ng halik na pinagsaluhan namin ni Nicholas kanina lang. Hindi pwede ito. Hanggang sa magdesisyon na akong bumangon. Ngunit bago lumabas ng kwarto ay tiningnan ko muna ang aking sarili lalo na ang dibdib ko. Pero bigla akong napangiwi dahil kitang-kita ko ang aking passes na nakabakat sa suot kong damit. Dali-dali ko namang kinuha ang bathrobe ni Delgado at ito ang inilagay ko sa aking katawan upang hindi makita ang aking korona. Hanggang sa nagmamadali na akong lumabas ng kwarto. Madali ko lang nakita ang kusina. May nakita rin akong alak sa loob ng refrigerator kaya agad akong kumuha ng 2 bote. Pagkatapos ay dali-dali akong bumalik sa kwarto. Kailangan ko ito para makatulog ako. Saka, bukas ay kailangan ko nang bumalik sa Isla Mariposa. Hindi ako pwedeng mawala roon ng matagal. Tuloy-tuloy kong tinong dagdag ang laman ng alak nang buksan ko ito.
Bigla akong napangiti ng tuluyan kong malasahan ang sarap at linamnam ang alak. Parang ilang taon akong hindi nakatikim ng alak, kaya madali ko lang naubos ang laman ng isang bote. Hanggang sa muli kong buksan ang isang bote. Kailangan ko pa ito lalo at hindi pa ako lasing. At kapag kulang pa ang alak ay kukuha ulit ako. Marami namang alak na stock. Si Nicholas. Kasalukuyan akong tumutangga ng alak nang bumukas ang pinto. Ngunit hindi ako nagtangka na lumingon para alamin kung sino ang pumasok. Basta tuloy-tuloy lang ako sa paglaklak ng alak. Ngunit bigla akong nainas nang mawala sa aking kamay ang alak. Surang-sura tuloy akong tumingin sa kumuha ng alak sa aking kamay. Anong problema mo, Nicholas? At balak ko sanang agawin mula sa kamay nito ang alak ngunit mabilis itong ininom ni Nicholas, hanggang sa tuluyang maubos. Maya-maya pa ay mabilis nitong hinawakan ang aking baywang at agad na inilapit sa kanyang katawan. Ngunit mabilis akong umiwas sa lalaki at agad na kumawala mula sa pagkakahawak nito sa akin. Dali-dali akong umiba ng way upang hindi ako nahawakan nito lalo at naiinis ako rito dahil sa pag-ubos sa aking alak. Ngunit mabilis nitong itinukod ang kamay sa pader upang harangan ako. Balak ko sanang sumuot sa ilalim ng braso nito, kaya lang agad akong napigil ang ni Nicholas. Hindi ko sinabi na uminom ka ng alak, Crystal. Ayaw ko ng babaeng lasing-era. Mariing sabi ni Nicholas sa akin. Kumunat ang aking noo. Pagkatapos ay agad kong hinawakan ang kwelyo ng damit nito. Kung ayaw mo ng lasing-era, pues, babalik na ako sa Isla Mariposa. Agad akong tumalikod sa lalaki. Ngunit mabilis nitong hinawakan ang aking baywang at agad na isinandal ulit sa wall ng kwarto nito. Agad din akong inipit nito gamit ang katawan nito. Nakita kong dahan-dahan nitong lumalapit sa akin para halikan ako. Ngunit mabilis kong ipinaling ang aking mukha papunta sa kanan kaya sa leeg ko lumapat ang bibig ni Nicholas. Ngunit sadyang maloko si Nicholas. Sapagkat mariin nitong hinawakan ang aking panga at sa pilitan na pinaharap sa kanya. Hanggang sa mabilis nitong pinaglapat ang mga bibig namin. Ngunit biglang huminto ulit si Nicholas sa paglapa sa aking bibig. Tumingin ako sa mga mata nito at nakikita kong ang malamlam nitong mga mata na tumingin sa akin. Napansin kong parang naglalakbay ang mata nito sa buong mukha ko hanggang sa tumapat sa aking bibig. Kitang-kita kong dahan-dahan na inilapit ni Nicholas ang bibig niya sa aking bibig. Hanggang sa sinimulan na niya akong halikan muli. Napansin ko lang, sa tuwing magdidikit kami ni Nicholas ay hindi namin maiwasan ang hindi mag-init hanggang sa humantong sa halikan. Katulad ngayon, dahil muli na naman akong nakakaramdam ang init ng katawan ko. Ang paraan din ng paghalik niya sa aking bibig ngayon ay para bang sabik na sabik siya sa akin, samantalang kanina lang ay halos lunukan nito ang aking bibig. Hindi ko rin naman kayang pinipigilan ang init at bugzo ng sarili ko. Maya-maya pa ay bigla akong binuhat ni Nicholas. Ngunit magkasugpo pa rin ang mga bibig namin. Pero napatingin ako sa bintana nang kusang magsara yon. Pati ang pinto ng kwarto ay narinig kong biglang nag-lock. Namatay rin ang ilaw at ang pumalit ay ang lampshade. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ngunit iisa lang ang nais ko ngayon, ang maramdaman ang init ng katawan ni Nicholas. Naramdaman kong lumapat ang aking likod sa malambot na kama. Parang ipu-ipo sa bilis na umibabaw sa akin si Nicholas. Ang dalawang hita ko naman ay inilagay nito sa kanyang likuran at nakita kong nakabakaka na talaga ako. Ngunit mas uminit ang halikan namin ni Nicholas. Nakahawak ako sa batok niya bilang suporta upang idiin siya sa aking bibig. Hanggang sa gumalaw ang kanyang isang kamay upang himas-himasan ang aking hita. Sa bawat paghimas ni Nicholas sa aking hita ay lalo akong nadadarang. Kahit simpleng pagpisil lang ni Nicholas sa aking hita ay talagang nahihibang ako. Hindi ko naman pinansin ang pagpisil niya sa aking hita, dahil mas lalo naming pinagbuti ni Nicholas ang mainit na tagpo namin. Mas idinikit na niya ang katawan niya sa akin. Naramdaman kong dahan-dahan na ibinaba ni Nicholas ang aking underwear. Ngunit hindi ko ito pinigilan.
Ako rin naman ay hindi na nagpaawat sapagkat gumalaw na rin ang mga kamay ko. Hinawakan ko ang pang-ibabang kasuotan nito at dahan-dahan ito na inalis. Huminto kami saglit sa mainit na paghahalikan namin ni Nicholas. Hanggang sa mabilis nitong tanggilan ang lahat ng saplot ko sa aking katawan at tuluyang lumantad sa paningin nito ang hubad kong katawan. Sa totoo lang ay hininggal ako sa sobrang halikan namin na walang tigil kanina lang. Grabe talagang humalik si Nicholas, at parang wala nang bukas. Maya-maya pa ay mabilis na itong kumilos ng tuluyan na nitong maalis ang mga saplot namin sa katawan. Nagmamadali itong bumalik sa ibabaw ko. Alam kong ito ang unang karanasan mo, Crystal, ngunit titiyakin kong madadala kita sa langit na walang hanggang sarap at ligaya, bulong sa akin ni Nicholas. Hindi na ako sumagot pa dahil medyo nahiya ako sa tinuran nito. Ngunit totoo naman na ito ang unang beses ko. Hindi ko tuloy alam kung anong nararamdaman ko. Ngunit isa lang ang nais ko, ang matikman ko naman ang batutay ng isang vampira, kung masarap ba ito. Hanggang sa dahan-dahan akong tumingin sa ibabang bahagi ng katawan ni Nicholas, at nanlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang kahabaan nito, ang taba at ang tigas ng batutay ni Nicholas. Magkakasunod tuloy akong napalunok. Peste, tunay ba yon? Tanong ko tuloy sa aking isipan. Tumingin ako sa mukha ni Nicholas. Seryoso itong nakatingin sa akin. At hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ni Nicholas. Ngunit bigla kong naisara ang mga hita ko nang biglang tingnan yun ni Nicholas. Ramdam ko na agad na namumula ang mukha ko sa sobrang kahihiyan dahil sa titig ni Nicholas sa aking kepyas, at nababanaag ko sa mukha nito ang pagkatakam. Hanggang sa hinawakan niya ang magkabilang hita ko at dahan-dahan na ibinuka yon. Saka naman siya pamatong muli sa akin at hinalikan ako sa aking bibig. Habang hinahalikan ako ni Nicholas ay nagsimula ng maglakbay ang mga palad nito sa aking katawan. Hindi nagtagal ay tuloy-tuloy ng lumapat ang isang kamay ni Nicholas sa aking kepyas. Hanggang sa dahan-dahan niyang hinimas. Nakaramdam naman ako ng kilati sa ginagawa ni Nicholas sa aking kepyas. Halos tumirik ang mga mata ko dahil ang sarap ng himas. Maya-maya pa ay nagsimula ng bumaba ang halik niya sa leeg ko, hanggang sa mapunta siya sa dibdib ko. Sinapsap niya ng sobra ang aking passes. Ang isang kamay niya ay hinihimas ang kaliwang pakwan. Samantalang ang isang daliri niya ay patuloy na naglalaro sa aking kepyas. Umangat ang aking kamay at basta ko na lamang sinabunutan ang buhok ni Nicholas. Naramdaman kong basang-basa na ang aking kepyas. Hanggang sa mas binuka niya ang mga hita ko. Bumaba naman ang halik niya mula sa dibdib ko, hanggang sa tiyan ko at tuluyang mapunta sa puson ko. Maya-maya pa pumantay na si Nicholas sa aking kepyas. Nagulat pa nga ako nang amuyin niya yon. "You smell so sweet, honey," bulong ni Nicholas. Maya-maya pa ay hindi na nga nakapagpigil pa si Nicholas at agad na nilamtakan ang kepyas. Halos mapasigaw naman ako dahil sa sobrang sarap. Mas lalo pa nitong binilisan ang pagkain sa kepyas. Awang ang bibig ko nang tuluyang lumabas ang sarap na yon, na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Ang sarap pala. Maya-maya pa ay pumwesto na siya sa ibabaw ko. Halos hindi ako makahinga nang itinutok na ni Nicholas ang kanyang batutay. Ouch! Teka lang muna, ang sakit. Bulalas ko at halos itulak ko ang lalaki. Ngunit parang walang pakialam si Nicholas at tuloy-tuloy talagang umulos sa kaloob-looban ko. Mabilis kong inangat ang aking ulo at kinagat ko ang balikat ni Nicholas. Narinig ko ang sinabi ni Nicholas na kaunting tiis lang daw at mawawala rin daw ang sakit. Mariin ko na lang. Ipinikit ang aking mga mata nang magsimula na si Nicholas. Ngunit habang panay ang galaw nito ay patuloy akong hinahalikan sa aking bibig. Ang kamay ni Nicholas ay panay ang hinamas sa kabilang pakwan. Dahil sa ginagawa ng lalaki ay tuloy-tuloy kong naramdaman ang sarap at biglang naglaho ang kirot. Oh my gosh, heaven, sigaw ko pa. Ang mga kuko ko ay bumaon na sa kanyang balikat. Nagsimula na rin akong tumugon sa halik ni Nicholas, natutunan ko ring humalik sa tulong ng vampirang ito. Maya-maya ay bumilis na ang paggalaw niya.
Mas lalo akong nabaliw sa sobrang sarap lalo na kapag didiin ang batutay niya. Napasabunot na ako sa kanyang buhok dahil mas lalong naging mabilis. Sarap na sarap ako sa ginagawa ni Nicholas. Pati kama gumagalaw na. At halos nakabaon na ako sa kama nito. Lalo itong nanggigil sa akin sa bawat galaw nito. Para itong hayok na hayok sa laman at walang pwedeng umawat. Tumirik naman ang mga mata ko sa tindi ng sarap na pinagkakaloob ni Nicholas sa akin. Damang-dama ko ang kalakihan ng batutay sa kaloob-looban. Napahawak ako ng mahigpit sa headboard ng kama dahil pakiworry ko ay mawawasak ang kama dahil sa sobrang bilis ng galaw ni Nicholas. Maya-maya pa ay halos sabay kaming nakarating sa langit ni Nicolad, parehas naming narating ang kasarapan. Aaminin kong nanghihina ang aking katawan at naghahabol din ako ng paghinga. Dahil sa sobrang pagod ay tuloy-tuloy nang pumikit ang aking mga mata hanggang sa ako ay nakatulog. Nagising akong may nakapulupot sa aking katawan na mga braso at binti. Agad kong tiningnan ang taong ito, at doon ko nakita si Nicholas. Nakasiksik din ang mukha nito sa aking leeg. Natatawa na lamang ako dahil sa sobrang higpit ng pagkakayapos nito sa akin ay para bang ayaw na akong pakawalan. Maingat kong inalis ang kamay nito sa aking katawan dahil kailangan kong magpunta ng CR. Bigla rin akong napangiti dahil sa nangyari sa amin ng lalaki. Walang pagsisisi sa aking dibdib na binigay ko rito ang aking pagkaberhin. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Ngunit medyo napangiwi ako dahil makirot ang aking kepyas. Pero kailangan kong pumunta sa loob ng CR kaya kahit masakit ang aking kepyas ay pinilit kong maglakad. Pagpasok sa loob ng CR ay agad akong naligo. Ngunit sa bawat galaw ko ay ingat na ingat ako dahil ang sakit pa rin talaga. At para may nahiwa yata sa loob. Pagkatapos maligo ay agad kong kinuha ang bathrobe at inilagay sa aking katawan. Dahan-dahan akong naglakad papalabas ng CR. Halos napapangiwi ako sa bawat hakbang ko. Peste, ang laki naman kasi ng batutay ng lalaking ito. Tiyak na may sugat ang aking bataan sa loob. Nakita ko agad si Nicholas. May hawak itong medicine kit at nakaupo sa ibabaw ng kama habang nakatingin sa akin ng malagkit. Ngunit nang tumingin ito sa akin ay bigla itong tumayo. Nagulat pa nga ako nang bigla akong buhatin ni Nicholas at dalhin sa ibabaw ng kama. Aangal sana ako sa lalaki. Ngunit sinabi nito sa akin na kailangan daw niyang gamutin ang aking sugat. Kahit nahihiya na bumuka ka sa harap ni Nicholas ay ginawa ko na lamang. Magkakasunod akong napapalunok habang dumadampi ang isang daliri ng lalaki sa aking bulaklak at ramdam ko ang lamig ng pinapahid nito. Hanggang sa tumayo si Nicholas. Ngunit nagtanong ito sa akin kung masakit pa ba. Hindi muna ako nagsalita, ngunit ginalaw ko ang aking katawan at doon ko nakumpirma na biglang naglaho ang sakit. Awang tuloy akong tumingin sa lalaki. Anong ginawa mo? Bakit biglang nawala ang sakit? Tanong ko sa lalaki, ngunit kamandat lang ito sa akin. Hanggang sa tuloy-tuloy na itong pumasok sa loob ng CR. Napangiti tuloy ako, habang nagbibihis. Isang malaking damit ni Nicholas ang aking suot at kukuha rin ako ng boxer na kakasya sa akin. Siguro ay tuyo na ang bra at panty ko. Ngunit susuotin ko na lang yun kapag aalis na kami rito sa beach. Kasalukuyan akong nagpapatuyo ng buhok nang bumukas ang pinto ng CR at lumabas si Nicholas. Tanging tuwalya lang ang nakatapis sa katawan ng lalaki. Agad akong umiwas ng tingin dito. Dahil parang nanuyo ang aking lalamunan nang makita ko ang abs nitong nakakatulo ng laway at nakakahimatay. Naramdaman kong lalapit sa akin ang lalaki kaya naman mabilis akong umalis sa aking pwesto. Iba kasi kapag dumikit ang katawan nito sa akin, parang biglang nag-iinit ang aking laman. Balak ko na sanang lumabas ng kwarto na ito nang harangan ako ni Nicholas. Salubong ang kilay nito habang nakatingin sa akin. Napansin ko ang kamay nito na balak hawakan ang pulsuhan ko ngunit mabilis akong humakbang papunta sa kanan nito. Pero mahaba yata ang kamay ng lalaki sapagkat mabilis nitong nahawakan ang aking baywang ng mahigpit. Iniiwasan mo ba ako, Crystal? Pasinghal na tanong sa akin ng lalaki.
At mas lalo pa niya akong idinikit sa katawan nito. Balak ko sanang kumawala mula sa pagkakahawak nito sa akin, ngunit mas lalong humigpit at ayaw talaga akong pakawalan. Ang dami mong napapansin, Nicholas. Bakit kita iiwasan? Wala namang dahilan. Magbihis ka nga at nang makaalis na tayo. Kailangan ko nang bumalik sa Isla Mariposa. Hindi nagsalita ang lalaki, ngunit bigla nitong hinawakan ang aking panga. Naramdaman ko rin na isinandal ako sa pader. Hindi mo ako maloloko, Crystal. Umiiwas ka dahil natatakot kang may mangyari sa atin ulit. Ano, tama ba ako? At mas inilapit pa nito ang mukha sa aking mukha at kulang na lang ay halikan ako ng pasaway na lalaki. Agad akong kumawala mula sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi ganoon ang iniisip ko. Tabi nga, sabay tabig sa lalaki. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang muli nitong hawak ang aking baywang at muling isinandal sa wall ng kwarto nito. Mataman akong tinitigan ng lalaki. Peste, hindi ko ito pwedeng gawin, ang titigan ang mukha ng lalaki dahil nadadala ako rito. Kaya naman ngumiti muna ako ng matamis dito. Magbihis ka na nga ang damit mo, Nicholas. Sabay hila ko sa lalaki papunta sa harap ng kabinet. Hindi naman nagsalita ang lalaki at nakatingin lamang ito sa aking ginagawa. Ako na kasi ang kumuha ng susuotan nito. Hindi ko alam kung anong nilalaman ng utak ng lalaki, inako ko rin ang pagbibihis kay Nicholas. At nilagyan ko talaga ito ng brief niya. Hindi naman ako pinuna ng lalaki. Nang mabihisan ko ang lalaki ay inayos ko ang buhok nito. Ngunit naramdaman kong hinawakan ako nito sa aking baywang at inilapit sa kanyang katawan. Aalis na ba tayo? Kailangan ko nang magpalit ng damit. Hindi ito nagsalita ngunit naramdaman kong binuksan nito ang cabinet. Hanggang sa may inabot ito sa aking ang paper bag. Nang kuhanin ko ang paper bag mula sa kamay ng lalaki ay narinig ko naman nag-ingay at cellphone ni Nicholas. Nang kuhanin nito ang cellphone at medyo lumayo ang lalaki sa akin at lumapit sa bintana. Dali-dali ko namang binuklat ang paper bag. Sinamantala ko ang pagkakataon na nakatalikod pa ito. Nagmamadali akong nagpalit ng damit. Pantalon at t-shirt ang nandito. May bra at panty rin. Kahit simpleng damit lang ang binigay sa akin ni Nicholas ay alam kong mahal ang mga ito. Nang makapagpalit ako ng damit ay agad kong kinuha ang aking bag. Pagkatapos ay kinuha ko ang lipstick ko. Naglagay ako ng kaunting lipstick sa aking lips. Pinusod ko rin ang aking buhok. Naramdaman kong may yamakap sa aking likuran at inamoy-amoy ang aking leeg. Let's go, bulong ng lalaki sa aking punong tainga. Nagulat pa nga ako nang bigla niya akong pinaharap sa kanya. At mariin na hinawakan ang aking bibig. Agad akong nagpumiglas, lalo at maaalis ang lipstick na aking inilagay sa bibig ko. Ngunit sadyang maloko ang lalaki at talagang hindi. Tinigilan ang lips ko. Ang sama tuloy ng tingin ko sa lalaki. Ngunit ngumisi lamang ito sa akin. Balak ko ulit sanang kuhanin ang lipstick ko sa aking bag ngunit agad na akong hinayla ng lalaki papalabas ng kwarto na ito. Wala na akong magawa ng tuluyan kaming makalabas ng rest house. Nang makarating kami sa tabing dagat ay natano ko naman ang ferry boat. At mukhang kami ang hinihintay nito lalo at nakita ko ang mga tauhan ni Nicholas. Habang sakay ng ferry boat, sabay kaming napabangon nang marinig namin ang sunod-sunod na putok ng baril. Kinuha ko ang aking bag dahil hindi ko ito pwedeng iwan. Agad na hinawakan ni Nicholas ang aking kamay at hinayla papalabas ng cabin. Nang buksan nito ang pinto ng cabin ay may sumalubong dito na mga tauhan nito. Mahal na hari, naghudas sa atin si Midge. Kasapi pala siya ng mga itim na bampirang halang ang kaluluha. Dahil sa kanya kaya nakapasok dito sa ferry boat ang mga bampirang itim. Pagbibigay alam ng tauhan ni Nicholas. Tumingin ako sa lalaki at nakita ko ang galit sa mukha nito na anumang oras ay pwedeng sumabog. Patayin ang hayop na Judas at ganoon din ang mga bampirang nakapasaok sa aking ferry boat. Galit na sabi ni Nicholas. Dali-dali naman silang umalis sa harapan ni Nicholas. Mabilis akong hinayla ni Nicholas papunta sa kaliwa.
Ngunit bigla kaming napahinto dahil sa mga itim na mga lalaking vampira. Agad akong inilayo ni Nicholas sa likod nito. Haring Nicholas, bakit kaya hindi ka nalang makipagtulungan sa boss namin upang sakupin ang bansang ito? Bakit kailangan mo pang makipaglaban sa amin? Iisa lang naman ang lahi ninyo ng boss ko, wika ng isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Nakita kong magkakasunod na umiling si Nicholas. Yes, iisa kami ng lahi. Ngunit hindi ako tulad niyang halimaw. Ang layo-layo ko sa inyo. Wala nang lunas ang pagiging halimaw ng boss mo. Kaya malabong sumanib ako sa kanya, mariing sabi ni Nicholas. Nagulat na lamang ako nang biglang mag-apoy ang isang lalaki. Awang tuloy ang aking bibig. Bigla ring umangat ang katawan ng lalaki papunta sa ere habang nag-aapoy ang buong katawan nito. Nang tuluyang malagutan ng hininga ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ay bigla na lamang itong naging abo, at tuluyang nilipad ng hangin ang abong katawan ng lalaki. Ngunit bigla kumunat ang aking noo nang maramdaman ko ang mga yabag ng mga paa. Mukhang maraming nakapsok na kalaban dito sa ferry boat ni Nicholas. Narinig ko rin ang bulong sa akin ni Nicholas na huwag daw akong aalis sa aking pwesto. Hindi ako nagsalita. Maya-maya pa ay agad nang nakipaglaban si Nicholas. Marami ang mga kalaban nito at alam kong malalakas din sila. Dali-dali ko namang binuklat ang aking bag na daladala. Mabilis kong kinuha ang maliit na karayom at agad kong inilagay sa ilalim ng damit kong suot. Dinagdagan ko na at baka maubusan na naman ako. Kumuha rin ako ng kutsilyo. Ngunit mabilis kong sinarado at inilock ang aking bag ng may itim na lalaki ang biglang sumulpat sa harap ko. Agad kong inilagay sa likod ko ang bag ko. At seryosong tumingin sa hayop na lalaki. Isang tao pala ang kinahuhumaling ni Nicholas. Kahit tao ka ay sobrang ganda mo. Marunong palang pumili ng babae si Nicholas. Ngunit para sa akin ay mas bagay ka sa aming boss. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa amin babae. Balak sana akong hawakan nito sa pulsuhan ko ngunit walang habas kong sinaksak ang kamay nito gamit ang aking kutsilyong may lason. Agad ko ring hinugot ang kutsilyo sa kamay nito. Ngunit kitang-kita kong umuusok ang katawan nito. Hindi. Anong ginawa mo sa akin? Napapaurong din ito habang tinitingnan ang kamay nitong unti-unti nang magiging abo. Sigaw ng hayop na vampira. Dapat lang sa kanila iyan dahil sa kanila ang daming tao ang napahamak at namatay. Hanggang sa mabilis akong humarap sa likod ko at sabay salo ng kamao na tatama sana sa aking batok. Mahigpit kong hinahawakan ang kamao ng isang babaeng kalaban ko. Ngunit mabilis akong napaurong dahil bigla itong naglabas ng katana. Maya-maya pa ay mabilis na nga itong sumugod papalapit sa akin. Ngunit hindi ko napapatagalan ang laban. Agad na umangat ang aking katawan sa ere sabay kuha ko ng aking karayom at basta ko lang pinitik sa aking kalaban. Kitang-kita ko namang bumagsak ito at unti-unti nang nagiging abo. Saktong lapat ng aking paa sa sahig ng ferry boat ay naramdaman kong may biglang sumulpat sa likod ko.